Magandang araw po mga kabayan. Ako po, hindi nakaligtas sa panggigisa ni Senator Amy Marcos, itong si Secretary Vince Dizon, sa usapin po ng budget at sa usapin ng pagpipresenta niya po sa kanilang pondo at mga proyekto. Kaya tinawag po siyang hindi engineer ni Amy Marcos. Kaya di umano, mali-mali ang kanyang ginagawa. Kaugnay dyan mga kababayan po natin, sige, puntahan po natin ang mainit na kontrobersya, sagutan, pasabog ni Senator Amy Marcos. Of course, hindi lang po Amy Marcos. And usapin po ng corruption na tila ba sinasabi nila hindi na po sila mag-insert, hindi na po nila babaguhin kung ano yung punto ngayon po mga kababayan po natin mukhang mayroon na naman silang pasikretong insertion na pilit pong hinaharang ng mga senador. Alam mo ito mga kongresista talagang likas po ng mga magnanakaw. Kaya kahit wala po ngayon itong si Martin Romualdez diyan sa House of Representatives, hindi na po siya yung chairman, hindi rin po siya yung House Speaker, mukhang ganun pa rin ang kanilang strategiya, no? Ang pagiging magnanakaw po nila. Anyway, puntahan natin mamaya yan. And of course, noon pa, sinabi ni Vice President Sara na grabe talaga ang corruption dyan sa House of Representatives na si Martin Romualdez at si Saldico nga yung mga gumagawa ng ganyang klaseng insertion. At umalma din po mga kababayan po natin itong si Congressman Laveste. At may mga matinding pasabog ito. Lahat po yan ay ating pag-uusapan. At kung kayo po ay bago lang dito sa ating channel, pakipindot naman ng like mga kababayan po natin. And kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman. Anyway, nagpapasalamat pala tayo sa iba't ibang mga kababayan po natin, iba't ibang leaders na pumirma at nakiisa po sa ginagawa po nating Tayo Kami Naman signature campaign. Alam nyo, talagang napakasarap po sa pakiramdam na kahit hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ng pangampanya, ay maririnig mo talaga sa ating mga kababayan na suportado nila po si Vice President Sara. Kasabay po ng ating paghingi sa kanila ng perma para po sa Tayo Kami Naman signature campaign na isusumiti po sa Supreme Court. So, at dito mo talaga makikita na napakaraming Pilipino pa rin talaga at lalong dumadami pa yung nagmamahal kay Tatay Digong at yung mga dating loyalista na nagtiwala sa mga Marcos kay Bongbong, abay hindi na po nila kayang sikmurahin itong napakabangag na administrasyon. Sige, puntahan natin mamaya, pahabain natin. Puntahan mo natin ito si Amy Marcos mga Po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kahit... No po, grabe talaga itong banat ni Amy Marcos ngayon. Kung tutuusin mga kababayan po natin, parang sinampal po ng kaliwat kanan mga kababayan po natin itong si Vince Dizon sa mga matitinding birada nitong si Amy Marcos. Alam niyo mga kababayan po natin, itong si Vince Dizon basura na talaga. At kung sinasabi niya na kailangan linisin, kailangan i-reforma itong DPWH, lumalabas po ngayon mga kababayan po natin, na mukhang ganon din sa kung magnanakaw ang Sibunuan, mukhang mas magnanakaw ngayon po sa estilo ni Vince Dizon ngayon. At mukhang siya po ngayon ang nautusan kung paano na naman nila palusutin at nakawin ang pera ng taong bayan. Ibang klase po talaga. Kaya ang sabi ko nga, kahit anong mangyayari, basta't si Bongbong Marcos po yung nakaupo dyan sa pwesto, talagang may hirapan po tayo na matigil itong corruption dahil sila nga po yung magnanakaw. At tingnan mo, nag-aaway sila ng kapatid niya ngayon. Pero in fairness naman kay Amy Marcos, dahil nakita po natin na talagang siya po ngayon ay ginigisa niya po yung administrasyon ng kanyang kapatid. So, sumasaludo po tayo at ang kanyang ginagawa ay para sa bayan. Anyway, tuloy natin ito mga kabayan. Yung mismo, walang tiwala sa isa't isa. Tama ba yun? Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng uminto. Secretary Vince, Alam mo, ito yung naiinisan ko sa tangin ng si Vince Dizon na ito mga kabayan po natin. Lagi dalang ayon sa utos ng Pangulo, ayon sa utos ng Pangulo, ayon sa utos ng Pangulo.
So, ibig sabihin, tuta ka ng Pangulo na hindi mo kayang patakbuhin ang ahensya ng gobyerno na independent, na ikaw lang talaga, ikaw magpapatakbo, hindi puro utos ng Pangulo mong bangag. Di kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadalingan namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit. Alam niyo kung paano, isa sa mga example Di ba? Paano kasi BICAM na nga yan, di ba? BICAM, di ba dapat sila lang yung mga opisyal ng bicameral? Bakit nandyan pa rin yung secretary ng DPWH? Ano ginagawa niyan? Bida-bida. Sa bagay, balita pa natin, tatakbo daw po senador itong si Vince Dizon. Kaya mukhang gano'n na lang ang kanyang ginagawang pagbida-bida. Alam mo yung sinasabi pa noon ni Bibi Sara na talamak ang corruption. Siya pa yung nagbulgar noon. Wala pa itong mga pinklawan, dilawan na kunwari sila daw po ay may pasabog, sila daw po ay talagang lumalaban sa corruption. Wala na po yan. Talagang nakikisakay na lang po sila ngayon sa ginagawa po ng Duterte at ng Duterte supporters na pakikipaglaban sa corruption. Ito pakinggan niyo po sinasabi ni BP Sara ha. Patagal ng video na ito pero tingnan niyo ito. examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. O, nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ayun yan, tingnan mo ha. Pati yung kidnapping daw sa mga bata sa Turkey. Isa pa yung issue niya na gano'n, hindi pa na-resolve. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Hayop talaga no, mga kidnapper. Ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Ay tumatayo upang maglahad ng isang solusyon. Di ba mga kababayan po natin? So talagang naghahanda po sila para sa 2028. At kaya na sinasabi natin, noon pa man ay binunyag na nga ni BP Sara ang usapin ng corruption. Diba? Na talagang si Martin Romualdez Zaldico. Pero anong pizza na ngayon mga kababayan po natin? Anong pizza na? Diba sabi ni Boyeng Rimulya na may ipapakulong daw po siya mga kababayan po natin. Yan ang pizza na ngayon, di ba? May napapakulong na po ba si itong si Boyeng Rimulya? Okay? Sabi ni Boyeng Rimulya noon na before Christmas or December 15, ipapakulong niya na daw po yung mga malalaking isda. Pero tingnan niyo mga kababayan po natin, hanggang ngayon, masasabi pa rin ni Boyeng Rimulya na maaga pang husgahan itong si Martin Romualdez sa usapin ng corruption. Di ba? Talaga napakahayop talaga. So, kaya sa totoo lang mga kabayan po natin, sabi ko nga, wala talaga tayong asahan sa gobyerno ni Bongbong Marcos. At wala talagang makukulong na malalaking isda, kundi yung mga sapsap lang. Kaya kawawa po yung mga trabahante ng DPWH na sila po yung ginawang collateral damage para lang kunwaring may makakulong. Pero ang tunay na mastermind at magnanakaw ay malaya pa rin ngayon. At nandyan ngayon mismo sa House of Representatives. Sinasabi nga nitong batang congressman na hindi naging solusyon yung sinasabing babawasan yung presyo ng construction materials. Imagine mo, kung walang mga batang congressman na ito, paano na lang? Kasi halos lahat ng mga matatandang congressman yan is talagang infected na sa virus na tinatawag nating corruption sa House of Representatives. Kaya kawawa po talaga tayo. Kaya kailangan magkaroon talaga ng totally cleansing po sa gobyerno natin. At itong si Bangag, dapat mahiya po siya sa kanyang pagmumuka, sa kapal na kanyang pagmumuka, at siya na lang mismo ang umalis sa Malacanang dahil lubog na po ang ating bansa. Corruption, sobra-sobra, ang investors na umatras,
tubig, kuryente, pamasahe, and sahod hindi naman tumataas. Ika nga sa mga nakausap natin na nag-ikot po tayo para dito sa Tay Kami Naman Signature Campaign, budol naman yan si Bongbong Marcos. Ang bigas na yan, yung libreng hospitalization, inan mo, yung pera sa PhilHealth, hindi pa po nila nababalik. At ibabalik daw po nila, pero kukuha po sila sa pondo doon sa 2026 budget. Di ba? Panibagong budol. Nagnakaw na nga, magnanakaw ulit para maipambayad doon sa ninakaw nila sa PhilHealth. So, doble-doble ang kanilang pagnanakaw na ginagawa. Paano pa yung mga ginto na pinagbibenta nila na hanggang ngayon ay hindi pa rin pinaiimbestigahan at tila ba okay lang sa Bangko Sentral? Sa bagay, naisip ko nga, baka nga sila nga naman ay kasabwat sa mga pangyayaring ito. And ngayon, kahit sinasabi nilang malinis na po itong bicameral report, ila-livestream na ito, mayroon pa rin palang corruption and insertion. Paano sila nakapagnakaw? Saan sila kikita? Ito yung bagong pasabog ni Congressman Labiste. Pakinggan natin ito. Solusyon sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH. Itigil ang biding-bidingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto. Akala ko itigil yung bading-badingan. Di ba, Sandro? Shoutout kay Sandro dyan. Nakalaki ng insertion mo dahil. Ito, hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Mula pa noong Setyembre, nanawagan po ako sa DPWH na i-recompute at pababain ang mga presyo ng kanilang mga proyekto sa budget. Isa ito sa mga rekomendasyon na ibinigay sa akin ni dating DPWH Secretary Babe Singson na noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay nagpatupad ng across-the-board 10% cut sa presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang isa pa niyang solusyon, ang pag-rebid ng mga proyekto kung saan ang resulta ng bidding ay hindi man lang 10% na mas mababa kaysa sa approved budget for the contract o ABC. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Ayon sa lahat ng aking mga nakausap tungkol dito sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay bidding-biddingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. Naranasan ko ito mismo dahil nung ako po ay bagong halal, kinausap ako ng aking district engineer at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga proyektong for bidding sa aking distrito na may nakasulat na mga pangalan ng mga politikong nagpapondo ng mga proyektong ito at mga kontraktor na kanilang pinili. Ang dokumentong ito ay maaari kong isumite sa Kongreso at maaaring maging bahagi ng isang inquiry ng Committee of Public Works and Highways. Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding sa DPWH ay luto at mga nananalong Hayop na mga kababayan po natin. Imagine mo may bidding-biddingan pa. Yun pala ay luto naman. So talagang sindikato po ang gobyerno ni Bongbong. kontraktor ay pinipili kasama ng mga natatalong mga bidder. Maging ang ombudsman ay nagpahayag na sila ay nag-iimbestiga sa practice kung saan ang mga losing bidders ay umano'y binabayaran ng kumulang 3% na bahagi ng DPWH contractors sa mga kontrata na tawag sa Batangas ay mananahod. Naging posible ang ganitong sistema dahil kailangan ma-pre-qualify ang mga bidder ng district or regional office ng DPWH at maaaring humanap ang DPWH ng butas sa napakaraming mga dokumento upang i-disqualify ang isang bidder. At kahit manalo pa isang kontraktor, maaari pa rin silang pahirapan sa implementasyon ng proyekto o sa paniningil sa bayad nito. Kaya dahil dito, alam ng ibang mga kontraktor na wala silang pag-asang manalo kung hindi sila ang piniling manalo. At madalas ay hindi na lang sila bumibili ng bidding documents. Maraming mga posibleng solusyon upang tuluyang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Isa rito ang reforma sa bidding process kung saan
Unang isusumite ng mga bidder ang kanilang presyo at saka na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026. Umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Grabe po, talagang totally manipulated po yung bidding na ginagawa. Kaya malaki talagang kinikita ng mga sindikato sa gobyerno. Dahil sila na nga po yung congressman, sila na nga po yung engineer, sila na po yung nasa DPWH. So sa kanila din po yung contractor. So ang kawawa, ang proyekto, napakanipis na at napaka-substandard na. Which is yung panahon ni President Duterte, nung nakarang administrasyon, ay hindi naman po ito nagagawa, mga kababayan po natin. Dahil, di ba, mahigpit po ang gobyerno. Dahil mahigpit po ang nakaupo sa pwesto. Ngayon, napakaluwag eh. Sila-sila na ngayon, yung mga sindikato na nakaupo sa gobyerno. Kaya dapat magkaisa po tayo, mga kababayan po natin. Hindi dapat tayo titigil, hindi dapat tayo manahimik para mawakasan po ang matinding nangyayaring pagnanakaw at korupsyon sa ating gobyerno. Di po ba? So, yun na po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. At mabuhay po ang mga kababayan po natin na nakikiisa po sa signature campaign para po sa ating mahal na President Duterte, mga kababayan. So ito po, panoorin niyo po ang ilan sa ating mga kababayan na talagang nagiging emosyonal kapag pinag-uusapan po natin, si Tatay Digong, kapag pinag-uusapan po natin yung seguridad, yung pagpapauwi kay President Duterte, nagiging emosyonal po ang ating mga kababayan. Panoorin niyo po at huwag kayo umiyak dahil ilan po sa ating mga kababayan emosyonal habang sila po ay nagbibigay ng mga maikling mensahe para sa ating dating presidente. Mabuhay po kayo lahat. Ano po yung masasabi nyo sa kay Tatay Digong? At bakit kayo nakikiisa sa signature campaign for Tatay Digong? Ano po yung inyong pinanghugutan? Bakit kayong voluntaryo nakikiisa po sa signature campaign ito? Ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto kumbaga yung na sinasabi ibibid mo ng is DPWH parang nandun sa yung disiplina 2026. sa mga nakaupo sa Umaasa gobyerno. po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan na lang gagawin ang Wala namang nagmamahal kita. Sa ganitong Pero paraan, ngayon, sa experience mo, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang Thank you, sir. 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026. Umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa
ang kanilang PIN na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction Ngayon, ng ano mga ang proyekto upang maiwasan ang sabuatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa ng presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo Nanay, kung ng ano, mga Nay, proyekto kung- ng DPWH kung maririnig ka ni at Tatay kung Dico, isaalang-alang ano yung na mensahe mo sa humigit kanya? kumulang 600 milyon ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026. Umaasa po ako na sa susunod na pagdinig Ikaw, ma'am. ng Committee on Public Works Simpleng, ano ay lang, matalakay natin i-share mo lang ang kung ano iba't yung ibang mga, solusyon kumbaga, upang obserbasyon bukasan mo nung panahon na ni Tatay gagawin Digong. Parang, ang post-qualification. bakit hanggang ngayon Sa hindi ganitong lumalaban pa paraan, rin tayo? Parang kahit Tatay Digong, ma-disqualify at sa ang future isang bidder, president makikita pa natin rin na si BP kung Sara. gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabuatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa ng presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 milyon ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026. Umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang bukasan na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabuatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa ng presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 milyon ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026. Umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang bukasan na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabuatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa ng presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 milyon ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026. Umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang bukasan na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabuatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa ng presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 milyon ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026. Umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang bukasan
na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaari maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabuatan o collusion ng mga kontraktor.